Hello, good morning! Welcome to the River of Yahweh online worship. We are so blessed and glad because we are live at FMR 106.1 Babe Radio. Our text for today, nagaingon diya sa Salmo 150, versikulo 6, ang tanang may kinabuhi, padayiga sa Ginoo. Daiga ang Ginoo. Viewers, brothers and sisters, klaro og tataw gayod nga gipadayag sa pulong sa Dios nga ang tanang may kinabuhi magadayig sa Ginoo. Og nini nga takna ako kamo nga gi-encourage mga igsoon nga daygo nato ang Dios nga tinubdan sa tanan, tinubdan sa atong kinabuhi. Magampo kita. Labing balaan og gahana namo nga Dios. Ginoo, salamat bisan pa man ining kabuntagon nga imong gihatag kanamo o Dios. Salamat sa bago nga kinabuhi, bago nga kusog, bago nga paglaom Ginoo nga imo na usab nga gilugway sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo bisan pa man ining nga mga takna Ginoo. Amo gayud kang pasidunggan, pasalamatan tungod sa mga butang nga imong gibuhat sa among mga kinabuhi. Salamat ining tanan o Dios, takos ka sa pagsimba, pagpasidungog sa pangalan sa among Ginoong Jesus. Amen! Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo papain na. Kung naluya ka man, kang Jesus isalig ang tanan, pagdayig kaniya, maoy buhata. Alam mo sayo ta, alam mo lungsod ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta, pagdayig na tinudanay, buhata kanunay. Yes Lord, salamat Ginoo. Tungod kay nini nga kabuntagon Ginoo, salamat tungod kay gihatagan mo kaming abilidad aron magadayig, magasimba diha kanimo Ginoo. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog na higala, tuhod mo papain na. Kung naluya ka man, kang Jesus isalig ang tanan, pagdayig kaniya, maoy buhata. Alam mo sayo ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta, pagdayig na tinudanay, buhata kanunay. Alam mo sayo ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta, pagdayig na tinudanay, buhata kanunay. Thank you, Lord. Padayon ngayon kami Ginoo nga magpasidungog diha kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios nga tinud-anay sa mga kinabuhi Ginoo. Kalimtian, kabalaka, huwag ka nga ang kaluya kay karon ang panahon nga ato siyang daygon. Kalimtian, kabalaka, huwag ka nga ang kaluya kay karon ang panahon nga ato siyang daygon. Alam mo sayo ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta, pagdayig nga tinudanay, buhata kanunay. Alam mo sayo ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo pakpak ta, pagdayig nga tinudanay, buhata kanunay. Yes Lord, hallelujah. Ginoo, salamat o Dios. Tungod kay bisan pa man Ginoo, ang among tinguha diya sa pagdayig kanimo, kining tanan nagagikan gayud kanimo. Ug nini nga mga takna o Dios, padayon gayud namo nga ipadayag ang imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Ug aniya ang among matag kasing-kasing o Dios.
Padayon nga nagpasalamat diha kanimo. Padayon nga nagaikala nga ikaw gayud ang Dios nga among gikinahanglan, ikaw ang Dios nga among dalangpanan, Ginoo. Hallelujah, Lord. Yes, thank you, Jesus. Nagpaubos kanimo, giangkon ko kalapasan ko tungod sa gugma mo, ako gipasaylo sa Ginoo, ani ako nagpaubos kanimo, giangkon ko kasalanan ko tungod sa gugma mo, ako gipasaylo Ginoo, ikaw lang ang dalangpanan sa kinabuhi ko, ikaw ang ginasaligan. Ginoo, ikaw lang ang kaluwasan, matino-danon ka hangtod sa kahangturan. Ginoo, ani ako nagpaubos kanimo, giangkon ko kalapasan ko tungod sa gugma mo, ako gipasaylo Ginoo, ikaw lang ang dalangpanan sa kinabuhi ko, ikaw ang ginasaligan. Ginoo, ikaw lang ang kaluwasan, matino-danon ka hangtod sa kahangturan. Kinabuhi ko, ikaw ang ginasaligan. Ginoo, ikaw lang ang kaluwasan, matino-danon ka hangtod sa kahangturan. Ginoo, ikaw lang ang dalangpanan sa kinabuhi ko, ikaw ang ginasaligan. Ginoo, ikaw lang ang kaluwasan, matino-danon ka hangtod sa kahangturan. Yes, Lord. Matinudanan kagayod, Ginoo. O gani, Lord, imo gayong giampingan, imo gayong giatiman ang imo nga mga anak, ang imo nga katawhan, O Dios. Salamat sa imong kaayo, Ginoo.
Salamat sa imong pagkamatinud-anon nga ni kanamo, O Dios. Wala kagayoy buas sa paghatag og kaayo nga ni kanamo, Ginoo. Imo kong giampingan, imo kong gipanalipdan, gihatag kaluwasan o gipanalanginan. Imo kong gitawa, kinabuhi mong gihatag, bisan sa kagulanan, wa ko nimo gipasagdan. Kayon sa may nahimo ko, ngano mang gipangga mo, bisan sa kabagyasan, hanya ka. Kayon sa manang pili ko, nganong gihigugma mo, sa kadako sa kalibutan, imo kong nakitaan, O Diyos, pagkamaayo mo. Imo kong giampingan, imo kong gipanalipdan, gihatag ang kaluwasan o gipanalanginan. Imo kong gitawag, kinabuhi mong gihatag, bisan sa kagulanan, wa ko nimo gipasagdan. Kayo sa may nahimo ko, ngano mang gipangga mo, bisan sa kamagyasan, anak ka. Kayo sa manang pili ko, nganong gihigugma mo, sa kadako sa kalibutan, imo kong nakitaan, O Diyos, pagkamaayo mo. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong mga paghigugma sa matag usa ka namo. Salamat tungod kay Ginoo, wala kay puas ang imong pag-atiman, ang imong paghigugma. Walay puas ang imong kaayo sa among kinabuhi. Bisan pa man, Lord, sa among pagkadili maayo at ubangan kanimo, Ginoo, pero nakapabilin ka nga matinud-anon ug maayo sa matag usa ka namo. Busa nini nga mga takna, O Dios, ikaw lamang ang takos ug angayan sa tanang pagsimba ug pagdayeg sa pangalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Padayon nato nga pagadaygon, padayon nato nga simbaon ng Dios nga takos ug angayan sa atong mga pagdayeg, mga igsuon. Hallelujah. Ginuulian ka sa mga pagpasalamat, ginuulian ka sa tanang mga pagdaig, ginuulian ka sa tanang mga pagsimba, pagtuboy o pagbayo ang tanang kanimo Ama. Ginuulian ka sa tanang mga salamat, ginuulian ka sa tanang mga pagdaig, ginuulian ka sa tanang mga pagsimba, pagtuboy o pagbayo ang tanang kanimo Ama. Kanimo ang himaya, kanimo ang
lamang Ginoo ang among ulian sa among mga pagdaing, sa among mga pagsimba Ginoo. Hallelujah. Thank you Jesus. Ginoo, ulian ka sa mga pagpasalamat. Ginoo, ulian ka sa tanang mga pagdaing. Ginoo, ulian ka sa tanang mga pagsimba. Pagtuboy o pagbayaw ang tanang kami mo lamang. Ginoo, ulian ka sa tanang mga salamat. Ginoo, ulian ka sa tanang mga pagdaing. Ginoo, ulian ka sa tanang mga pagsimba. Pagtuboy o pagbayaw ang tanang kami mo lamang. Ganimo ang himbayan, ganimo ang tanan. Dumong papasalamat, mudos kanimo lang. Ganimo ang himbayan, ganimo ang tanan. Dumong papasalamat, mudos kanimo lang. Tagos kayod ka, O Diyos, nabalikan sa tanang kahimayaan, tanang kadungganan, ibin tanang pagpasalamat. Taknala, aran pasalamatan nato sa makadaghan ang Diyos pinaagi sa ato ang pag-abot sa hustong takwas para sa iyang harian. Ug mato diri sa iyang puno sa panultihon 19-17 gaingon diri, kun muhatag ka sa mga kabus, sama lang nga nagpahulam ka sa Ginoo, kay ang Ginoo mobayad kanimo. Sa mga kaigsuunan kagalaan nga nagpatalinghog karon nga takna, ang ato ang ginahimo kada adlaw nakita sa ato ang buhi nga Dios. Ug nakasayod ko nga natagamtaman gyud nato ang abundansya nga panalangin sa kada adlaw sa atong kinabuhi. Diin ang Ginoo iyang kinalantaw kung unsa ang atong paghimo, isip pagpasalamat usab ngadto kaniya nga able usab ta makapanalangin sa atong isig katawo, sa atong igsoon ug even mo reach out ta nga maski usahay malisdan ta pero nasayod ta nga ang Dios kausob sa atong kasing-kasing ug kaya nato mopakita og kamaayo usab sa uban. Kini atong paghalad karon mga kaigsuunan ug kahigalaan, usa kini pagpakita nga ang tanan nga atong naangkon tuburan ang Dios. Busa sa atong paghalad, nasayod ta nga ang Dios gayud mo imubalos or mobayad para kanato. Hinumduman na nato og kupta nato nga ang Dios matinud-anon kanunay sa iya ang pulong ani sa ato ang kinabuhi. Busa padayon nga diin sa atong kinabuhi, continue nga magapamanifest yun ang pagkamaayo sa Ginoo nga mo'y atong ipakita usab sa atong isig katawo. Magampo kita labing gamhanan, milagroso ug maluluyo namo nga Dios. Nagahalad kami karon katakna agaila nga ikaw ang tag-iya sa tanan sa among kinabuhi, ibisan pa sa financial nga imong gialaw sa matag usa kanamo. Ipahinumdom kanunay o Dios sa matag panalangin labira sa finances, gahinan kanamo o Dios kay nasayod kami, imo lamang ipahulam kini sa amo ang kinabuhi. Ug Lord, gadala kami kanimo karon nga takna sa among financial pag-ila nga sa among paghatag. Ikaw na Lord ang mag-preserve sa sobra ni ani nga ma-enjoy namo nga kauban ka nga mo'y gagiya gatabang pinaagi usab sa presensya sa imong balaang espiritu. Nasayod kami o Dios nga mong paghalad karon nga takna, dako kayod kini kahimuan para sa pagpalapad sa imong ministriya o God. Dako kini kahimuan aron makaila pa Lord ayong balaanon nga mensahe sa kasuok-suokan Lord sa tibuok kalibutan. Nasayod kami, we are empty without sa imong pagfiliin kanunay sa among kinabuhi. Dili kami able makapudos sa mga bahandi kung wala ka naghatag kanunay og strength sa matag usa, abilidad sa matag usa, busa amahan sa imong atubangan. Wala gyud kami angay ikapasigarbo, ikapanghinambong kay ang tanan sa among kinabuhi pwede nga mahanaw kay ang tanan sa among kinabuhi ikaw gayud ang tuburan ug ang tanan sa among kinabuhi hinulaman lamong namo diha kanimo. Busa o Dios, tagai kami kanunay sa kasing-kasing nga ang tanan among ihala diha kanimo, even ang kay natibukan sa among kagalingon aron mapahimutan ka, mapasidunggan ka sa talang takna sa among kinabuhi. Magaulipon kan sa matag usa kanamo sa kanunay bisan pa ni ani nga simbahan nga walay laing ipataas, pasalamatan ug himaya og simbahon kundi ikaw lamang. Tanang dungog kanimo lamang sa pangalan sa among Ginoong Jesus. Amen. Kanimo ang himaya, kanimo
leave you in trouble. He said, He will not leave you in heartache. It says, He will restore. Hey, God wants to open your mind nga ang kasing-kasing sa Ginoo gusto kaniya nga mapahimutang sa sakto. When God puts the directed blessing on you, it doesn't matter what somebody says. Doesn't matter what they do, how they treat you. All that matters is God put His blessing on you and everything else is on no effect. When God bless you, panalanginan yung kas Ginoo. Walay duha-duha. God takes pleasure in prospering you. Kalipay sa Ginoo nga pauswagon ka. Kalipay sa Ginoo nga palambuon ka. Without the greatest test, you won't have. Good morning, everyone. Morning. Grabe, nanito yung feeling na magstorya diri sa tubangan karon. Okay na siya. Ako day si Bapi Candelario, acoustic guitarist diri sa atong worship team. And I want to share with you guys kung kaunsa ka maayo ang atong God is a great, great God. Kung unsa siya kuniya gi-favor, gi-bless throughout my college journey. So akong course karon is civil engineering major in structural engineering. I'm actually a fourth-year student na. And my college journey has its ups and downs, struggles na ako dyong na-encounter throughout my college journey. Sa mga college, sa atong mga seniors dire, nga, or mga college student, makarelate sila sa ako. Now, 2 years ago, atong second year pa ko, late ko nagpa-enroll, no? Kaya syempre, regular student, abi ni daddy, ingon si daddy na ako na, ay, ma-reserve ng slots. So, pwede na ka mag-rate mag-enroll. Pero little did I know, dili di ay sa school na mo, which is, nag-worry ko kay na ako isa ka subject, which is a major subject, na na-closean ko kay agi ng puno. Na-closean siya kay naay mga students, samot ng mga seniors na mo, na nahagbong sila, so they have to enroll again the subject. So, dito pa lang, since katong nga subject is prerequisite siya, meaning kailangan nimo siya i-take before nimo makuha tong isa ka or ang sunod niya nga subject. So dito nag-struggle na ako kay syempre, hala, unsaon na ako ni pag-graduate puhon kay na ako'y nabili nga subject ay na naka-worse pagid ana is daghan kay siya nga major subject nga sunod. So dito ang ingon ko sa akong parents nga, Mommy, Daddy, unsaon man ako ni siya. Siya nga kaano lang na siya, kailangan na nimo i-summer class, pero ang nakalisod ato is grabe ka pas-pas ang progress sa summer class since 2 months lang tapos major subject pa ang akong kuhaon. So, ito, ako sa una kay ako pa man sa balay, wala pa man sa akong manghod. So ito, if na ako'y mga struggles, na ako'y mga worries sa akong heart, pag-pray ko ni Lord, Lord, ano sa akong buhaton? Kay lisod kayo ang engineering. Although lisod man jud tanan ng mga course sa college, pero siguro mas lisod lang gamay ang engineering. Pero kato pag naa ako'y mga kalisdan, naa ako'y mga problems gid nga feeling na ako dili na ako kaya bitaw nga ako rang i-accomplish nga ako ra isa, mag-pray ko Lord. Tabangi ko kung unsa akong buhaton. Tabangi ko kung unsa ang mga decisions na akong kailangan pilion na maka-lead sa ako sa saktong dalan. And then kato nag-summer class ko, daghan kayo kung mga subjects pa kay syempre summer class major tas nabot yung mga minor. And then fast forward to 4th year. After sa December, which is last year, akong gi-check ang prospectus. Oh, na ako'y nabilin, doon pa ka minor. Pero minor na siya sa civil engineering nga mga subjects. Tapos, I was expecting na, syempre, minor lang siya. Pagka second sem, ma-open lang siya. So, pagbalik na ako sa January, katong after sa New Year, syempre, nagpa-enroll man ko dayon kay para, kato, dili lagi mahutdan og slots. You know, learn from the hard way, kato. And then dito, nagproblema na dayon ko. Wala gi-offer tong duwa ka minor subjects. Dito, as in, na blackout jud ko diretso, no, paglantaw na ko wala. Kay siyempre, ko balong sa buhaton. Last sem na sa 4th year, no. Tapos, ang una-una jud ato, hala, dili ko ka-graduate. As in, naging emotional jud ko ato nga time. And ato wala jud ka balong sa buhaton. Ako ra jud siyang gidibdib since ako ang gutong problema pod. Ito. Kaya syempre, regular student ka throughout the year, tapos agi lang atong minor, mabilin ka, no? Although lisod man jud nga ako ang
ang journey sa college, pero sorry guys. So, lisod man jud kay syempre, ang akong isa pod ka struggle sa engineering is unsaon niyo pagpasa ang isa ka subject. Kay lisod jud kaayo siya as in, it's not all about math, it's also about analysis, no? Kay let's say nga maay kay ka sa math sa imong elementary or high school, pero pag abot nimo sa college, murag lahi lagi ni, di ba? Lahi siya. Kay ang math lang but nga nimo analysis, tapos pag namali pa jud kag analyze sa imo ang problem is mamali na dayon tanan. So hindi jud enough na kabalo ka. Kailangan jud nga imo jung i-master tanan, and syempre with the help of our God, magpray ta kailangan gaan tag wisdom, gaan tag guidance sa tanan natong ginapangbuhat. And then mao to na nabili na akong duha ka minor nang amusta si Tito. Siya pap kamusta? Actually hesitant kay ko ingnan siya kay basig masuko siya kay na ako'y nabilin. Kay basig suko siya kay di ko ka-graduate yun na to. Pero ana siya, sige lang. Enjoy the process, ana siya. Pero syempre, gyapon, nagproblema gyapon. Kaya di wala siya gi-offer. And also, if imo siyang i-open nga subject, mag-request me i-open nga subject, mahal kayo, 22K isa ka subject. So, duwa ka subject, that's 44K. So, mahal kayo na siya. Mahal jud kayo siya, tas if ako yung mag-special class, actually, dili raman ako ang nabilin nga student, nagan maming mga nabilin pa nga classmates. Actually, sa sugod sa first year namo, 200 plus mga civil engineering students. Tapos karon sa fourth year nga regular, 12 na lang mi kabuk. 12 na lang yun. Actually, naapo man sila, pero irregular na. Na silang nabilin nga mga subjects, na major. So, mga to. Ingon dyan ko ni Tito. Tito, saan na ako ni? Saan buhaton? Kay wala dyan kabalon sa buhaton na ako. Wala ko kabalo kung mag-graduate pa ako karon. Kay syempre, actually, tulo dyan mi mag-graduate. Akong kuya, akong manghod, and then ako. Kay akong kuya, 5th year na siya sa college. Ako sa unta, sa 4th year, and akong manghod sa senior high. So, tulo dyan unta, may mag-graduate. And ako, syempre, na-pressure ko. Kay syempre, hala, ako radili mag-graduate sa among kung sa iingon sa akong parents, sa akong lola, sa akong family, they might think na failure ko, agiana. So akong gimo, nag-pray ko kay Lord. Lord, sayangin ako buhaton nani. Every time na ako'y problem, na ako'y mga struggles sa kinabuhi, diridyo ko nimo muduol. Even sa mga major exams, kanang lisod jud kaayo bitaw sabton. Mag-pray mo ko ni Lord ka, Lord, tabangi ko nga, gaan ko nimo wisdom to understand this subject, this topic, na dali ra na ako siya makuha kapag pag mo take na ko sa akong quiz or exams, dili na ako siya malimtan. Kay sa amo ang course is daghan jud kailangan i-memorize nga formulas para ma-answer nimo ang certain problem. Mo to. Lord, unsong buhaton? Kay sa akong gilantaw karon wala na koy options lain. Wala na koy lain na nakita nga solusyon para sa akong problem karon. Kay magpa-open ng tamig subject pero gamay ra kaayo mi. Gamay ra as in gamay lang kaayo. Tapos if dili siya ma-meet sa certain nga number of students is ma-dissolve siya, or ang ako pong ubang mga kauban is dili nila i-pursue since mahal lagi kayo mong tungaon. Mahal. For almost 2 weeks, sugod atong nibalik ko diri sa Dipolog, which is January 2. Grabe, nag-worry jud ko. Hapit ko mag-depress galit, no? Kay, syempre, dili ka graduate. Kasi, it's a big deal for me, no? It's a big deal, jud. Nga, dili ka graduate on time. Although, pwede naman untag yun, pero di ko ganahan. Kasi, syempre, nag-work hard jud ko sa akong college journey. And dili ko ganahan nga agi lang ato is, wala na dayon tanan. Tapos, 2 weeks, grabe, no? 2 weeks ka nag-worry. Every day ko ga-check sa school if naabay nag-enroll lain ato or nagpalista ato nga subject. Kay
Lagi ato, if dili ni mo ma-meet ang certain number of students, dili siya ma-open. Every day for 2 weeks, grabe akong heart ato nga, grabe kabugat. Grabe kabugat akong na-feel nga to the point nga maggawnaw na ako. Kaya pa baka na ako na eh. Every day ko ga-pray good. Kaya syempre, what if dili siya ma-open? What if, Lord, kung dili ko ka-graduate, unsay mahitabo sa ako unsay ingon sa akong parents, unsay ingon sa akong mga nagpaskwela sa ako Kaya syempre, nag-work hard pud sila para mapaskwela ko, kami tanan. Sige kog update nilang mami, sige pud sila pangutana na ako. Ganit time nga unta nga dili wala na ko sila giingnan. Kay dili lagi ko ganahan mag-worry sila. Pero ana si Tito, mas maayo dyan ang ingnan nimo kay para tagabangan ka mag-pray. Which is true gyud kay syempre importante jud o grabe ka powerful gyud pag kamo family or kadaghan ang ga-pray. Grabe ang power nga mahatag kani sa atoa to the point na na-ajoy miracle nga may tabo. And then after 2 weeks, I think that was last week, Wednesday, nag-check ko. Actually, grabe jud kabugat ako. Akong na-feel good ato kay last week na manggod ato nga para pag open og subjects, no. So last week na siya. Akong gi-check dito sa dean. And grabe, Lord. Miracle jud, Lord, na na-adyo yung mga students nga nag-enroll gud ato. Wala juga expect ato kay syempre. Atong Monday, walay nagpa-enroll, and the same ra gyapon sa Tuesday. Tapos pagka Wednesday, kalitra na ay nahitabo inato. Kabalo mo unsa ang unang nigawas akong baba. God, you are so good. You are so good, God. Nga grabe, imo jung gidungog akong prayer. Gi-pray dyan na ako nga, Lord, ang stress, ang akong kabugat sa akong heart, ipas na ako kanimo, Lord. Kaya kabalo ko nga, ikaw ang nakabalo sa tanan. Ikaw nakabalo kung unsay naglay sa ako ang future, Lord. And katop, after na ako nga nakabalo sa good news, akong giingnan si Tito. Tito, God is so good. Gidungo dyan niya akong prayer. Grabe dyan, ka-miracle ba? Kay, na-open man dyan. No, na-open. So, nakuha dyan ako siya. Tapos ginan ako sila, Mommy. Very happy kay sila. Agi ato. Ano lagi sila nga, padayon lang yun ba? Padayon na gapon nga pag-praise sa Ginoo, pag-ampo sa Ginoo, pag-worship sa Ginoo. Kaya dili ka niya pasagdan. Manong kita, church, pag naatay kabugat sa atong heart, doon lang ta ni Lord. Kasi si Lord nakabalo sa tanan, si Lord na ay plano sa atong kinabuhi. Kaya dili tama buhi nga sa atong sa atong way lang. We need the Lord. We need His ways. Kaya siya ang nakabalo kung unsa ang maayo sa ato. We may pray na kani, pero God has something bigger for you. And kato, grabe until today, super thankful kay nakuha na ko siya. And yes, so graduate you go. Amen. Para na siya may gawali. Kikuha ni mga akong 15 minutes. Praise God. Kaya nga, diligin na ito, makontain, no? Hanap bitaw nga himuon or lihok sa Ginoo. Dili mo mapugngan ang sometimes, sabi ko nga kanina, ko nga, testimony ka. Yun siya nga, ngayon ko nga, bisan mga 15 minutes, sa taas naman kayong 15 minutes. Tanawa ninyo karon pila na ka minutes. Kikuha na ninyo ini mo akong slot, no? Pero makita ginato igsuon, no? As we walk with God, as we trust in His purpose, in His ways, mga kaigsuonan, dili gyud ka i-fail. Mao gina ang iyahang pagkamatinud-anon. God already store His blessing upon us, no? Mo ni ang atong huptan gyud, mga kaigsuonan, that this theme, thriving through
this overflow of blessing magamanifest gani sa kinabuhi ni Bapi. Sabi ko nga sa iyang mama, okay mo, graduate naman silang tulo, mag-andam juga sa kabaka. Ana di yung mami, stress ko. Okay? Praise God. I would like to acknowledge our guest karon visitors for this church, si Sian Aaron Dakusay. Praise God, atong palakpakan. O si Eden Pasco. Hallelujah. Praise God. Thank you for coming here. Okay? So our theme for this month is talking about flourishing, no? And we are on the padayon nato nga naagihuptan ang series sa Thriving Through sa atong church, sa atong simbahan mga kaigsuonan. And today I will be sharing you about the flourishing life, no? Now brothers and sisters, as we journey, no, through life, we will aspire, tanan man naga-aspire nga magapuyo ang ilahang kinabuhi nga aduna bay pagkauswag, no? Adunay kana bitaw nagakahitabo gayon. Kinabuhi nga nagmalambuon. Dili lang nato malikayan nga kung mudwell gayud ta, no, sa panglantaw sa kalibutan mga kaigsuonan, kanang usahay nato ang kalibutan is kinahanglan gyud survival gyud. Pero we believe that God has so much, no, in store for us. Alam niyo, kitang mga magtutuo naka-stuck na ang blessing sa Ginoo kanato. Ang promotion iyan ang na-stuck, iyan ang nahatag kanato mga kaigsuonan. There was one time in the Bible, in the book of Kings, sa dihang si King Ahab. Iyon siya, kauban sila ni King ni Jehoshaphat. Alam niyo mga kaigsuonan, di gini mo pwede. When God promoted you, dili gini mo pwede bitaw nga kanang magtakuban ka. Because God is already bless you. Kanya kini si King Ahab, kay gusto po niya siguro nga pag makigubat sila, una manggong sa gubat God, unahon yun nila ang hari. Kay it speaks for, God, kingdom God yung ginadala. Kaya sa una, kay ang hari, God, manggod na yung murag mo front, So, kini si King Ahab, nagtakuban siya. Nagsanina siya, o kana bitang dili sanina sa hari. Karon kay, ang order sa iya sa mga katuilahang kalaban nga, unahan ninyo pagpatay ang halangdon nga hari. So, sulong na, yan pag-abot ni ini tungod. Kay nisinggit mas Jehoshaphat, kay akala nila, si Haring Jehoshaphat ang hari atong panahon na, kung sa initabo. Nisinggit man siya. So, nagpakita nga dili siya hari, itong si Ahab, nasalagmaan. Nasalagmaan sa pana. Murabag namasin ang ilang kontra nga, sulayan na nakunig pana. Alam niyo, igsoon na igo yun si King Ahab. Dili siya ang intention, ang purpose nga patyon atong panahon na or kanang igon sa maong pana. Pero alam niyo, igsoon, dili ni mo pwede, no? Ipagtakuban imong kaugalingon. When God promoted you as king, brothers and sisters, you have to live and work as a king. Gani atong time mga kaigsuonan, niabot gid sa point na namatay si King Ahab. Kaya nga, when God blesses you, church, brothers and sisters, we should be grateful and let us encourage, no? Kung unsay mga panalangin nga atong dadawat, atong i-share kini ngadto sa uban. Dili ta mo pa kayon nga dili man ko bless. No, I'm not favored by God. You are already favored. Ing naim tapad, you are highly favored. Hallelujah. Let us pray, Father God, we worship you today. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the testimony of your child, oh God. Salamat, Lord. You are so faithful. You are so, you always keep promises sa matag usa. Salamat, Lord, and even the members of this church, patuloy ka nga mag-reveal og mga pabor o panalangin ngadto kanila. Holy Spirit, teach us to trust fully in you. You are our teacher today. We worship you and we love you. In Jesus' mighty name. Amen. Now, church viewers, brothers and sisters, as we live this theme and declare this theme with this 2025, the flourishing life, ang gusto sa Ginoo nga dili lang kaniya kanabitaw magpuyo lang ka nga sakto lang.
God wants us to thrive. God wants us to live in abundance. Gani mga kaigsuunan, this message will give us some essential principles kung paano nato masinati kining kinabuhi nga nagmalambuon. And I would like to share this foundational verse taken from the prophet Jeremiah. Unsa may instruction ni Jeremiah ngadto sa mga Israelites? Because these Israelites people are being captive by King Nebuchadnezzar. Gibalhin sila, gi-exile sila sa Babylon. Kanang Babylon, mga kaigsuonan, is kaning nga bag-o nga ngalan karon is kanang Iraq. Gi-exile kining mga Israelites ngadto sa Babylon. Pagtan-aw nimo igsuon kung ikaw ba naman ma-exile sa dili nimo lugar, murag makaingon juga nga wa nay paglaom kinabuhi. Di ba kanang bag-o ka sa usa ka lugar, maglisod ka glihok, maglisod ka og tribe. Pero ingon ang Dios ngadto kan Jeremiah, ingna ang akong mga anak nga mga Israelita. Mao kini ang gisulti sa Ginoo nga makagagahom. Ang Dios sa Israel, sa tanang taga-Jerusalem, nga iyang gibihag sa Babylonia. Muni ang letter niya to Prophet Jeremiah, mga kaigsuunan, during the time of King Nebuchadnezzar. What is the aim of Jeremiah? His aim is to encourage and let them have hope in their exile. Alam niyo mga kaigsuunan, makita nato diri. Always remember, nga bisan usahay mingon kasi mo kaugalingon, no? Ingon si Bapi, pwede nang ta siyang ma-depress kay nga naman all throughout siyang college life, he's so faithful sa pagkuan gyud. Gani makita na ko kining bataan na gyud, mingon gyud siya nga, Bap, sa ingnon pa nako, Bap. Naami diri karon, maniud to ta nga na. Di sa kumuha na tito kay magtuon ko. Gibaylo niya ang pagkaon sa tuon. Kamo, kayan yung ibaylo ang pagkaon sa tuon. Gi-invite na ko siya, siya nga magtuon ko. Talaga makita ginako ang iyaha bitang focus nga magtuon kay nga naman. Siyempre, gatanaw po siya sa iyahang kuan nga, ang dream ang good niya nga, someday, no, iyaha pong maatiman ang iyahang mga manghod. Kaya nga naman, 5 man ni sila kalalaki nga igsuon. Sunod-sunod, napay mga gagmay, no? Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Now, during those times, brothers and sisters, bisan wala na'y paglaom, pero ang Diyos maguna-una gyud sa iyang mga anak. Ingnayong tapad, naguna-una gyud ang Diyos nimo. Di gyud ka kalimtan sa Ginoo igsoon. Lalo na katabi taw nga usa ka hari ningon siya akin sa tunga hari nga adto dito sa hari sa ingna ang hari sa Ekron nga tabangi akong samad, akong sakit kay ang Dios dito mag-ayo. Nakalimot ako. Pero alam niyo maigsoon, ang hari sa Israel, bisan pa og exile na ang iyang mga kaanakan, magpabilin siya nga Dios, magpabilin siya nga mutabang kanato. Verse 5 ingon siya, dili ilang balay, dili ilang lugar, pero ingon ang Dios, ingna ang mga Israelita, pagpatukod kamog mga balay ug puyo kamo diha. Pananom kamo ug pahimusli ang inyong abot. This is the instruction of God to Jeremiah nga bisan og dili na inyong lugar pero pagtukod mo balay. Pananom mo and start a family. This shows that even in foreign land, brothers and sisters, God wants them to thrive and make the most of their situation. Di ba, usahay, makaingon man kita nga, pag mayon ka nga taga-sinaman ka, diba? Lami na dyan kayo, ilihok kay taga-sinaman ka. Pero pag ibutang gani ka sa, matawag na to, sa Dipolog City, usahay, maguna-una ka, saon ka na ako pagbuhis Dipolog, no nga, mahal kayo ang expenses. Kay kadalihok diri, sakay, kadalihok diri kwarta, dili madala o ka ng, dili ka makapangita og tangkong-tangkong lang sa imong mga garden, aron lang magsabaw ka. Kadalihok kwarta. Pero ingon ang Dios, bisan og foreign land ninyo, pagtanong mo diha, paggama mo og family, pagdaghan kamo. Wow. This is the heart of God nga even in other places gusto sa Ginoo nga makita niya ang iyang anak nga nagmauswagon. Hallelujah. Wala nakalimit ang Dios mga igsuon sa place sa imong gikahimutangan.
Amingon ka nga, diri ra ka panalanginan sa Ginoo, kay nga naman, muni imong convenient nga place. Muni imong comfort zone. Mga igsuon, when God blesses you, bisan asa ka ibutang igsuon, people will see you blessed. People will see you nga gipaburan, mga kaigsunan. And this is the life. Alam nyo, unsay nakita sa mga taga-Babylonia, there is something aning mga Israelita. Kaya nga naman, ingon ang Diyos, aside sa pagdaghan mo, pagminyo ay kamo, ug ang inyong mga anak makabaton usab sila og anak, ingon sa verse 7, tinguhaa ang kalinaw ug kauswagan sa syudad, diin gipadala ko kamo ingon nga mga bihag. Pray for the place nga inyong gihibutangan. Alam niyo, makita ninyo ba? Mabitaw na nga, every place nga asa mo gibutang, usahay makaingon mo nga, kana bitaw, dili man ko pabor sa akong mga kauban diri, wala man sila mura magdili ko nila uyon, dili ko nila. Pray for that place and be a blessing to them. Muni ang nahitabo sa community sa dihang nabihag ang mga Israelites. Bisan sino ka stranger ka sa lugar, pero ilang gipag-pray nga mahimo silang panalangin sa community. Lain-lain sila og mga races, lain-lain ang ilahang mga kaliwat igsuon. Pero they pray og nahimo sila nga panalangin. Ingon diri, iampo ninyo kini kay kun muuswag kini, muuswag usab kamo. When you pray for the place, for the city, nga kung asa mo gikahimutangan igsuon, dili lang kamo ang muuswag. Kay kung muuswag ang city, pati na usab ang mga nagpuyo sa maong syudad. Maubitaw na ang Dipolog City. Dili makatugot nga tag 3 kilos, 3 kilos nga shabu mahitabo diri nga ma-distribute to. Saon na lang. Tuy og 3 kilos. Nakita na ko gahapon. Fresh kayo. Hallelujah. Anahuna lagi mi dito kung mga kauban magatan-aw mi Jesus. Saon na lang no og nabahin-bahin ni. Katong naglagnot og demo nga unit sa tindahan og sa Juanes, daghan yung mga lagnot og cellphone. Lain ra ba po ni kay mga bugoy kay ang ilahang pagkuanon, kabalo po sila katong mga mahal ba tag 29,000. Diba? Previous weeks na nanguha diri og cellphone sa sulod. Kanang demo unit ba? Gani, nanguha po dyan dito sa Juans. Tungod man kay dili mo alarm ang ilahang demo unit dito, kay naguba daw, nakuha. Pero bago pa lang naabot dito, nagmilagro na to diri sa Roy Plaza. O kay mo alarm man ang demo unit na to, ang demo table. So naispatan, og nakuha dayon ang maong Realme 29,000 ba to? Pero dito, kay di man mo tingog. Pero nasakpan man nila, gitabangan nila og kanang karambula dito. Naunsaon na lang, og natoy dala. But God protected us here. Makita nimo mga kaigsuonan, nga daghang mga panahon gyud giampingan ang iyang mga anak. Palakpakan na to ang buhi nga Dios. Now this is the commands of God. Ingna ang mga Israelita. And same also us, brothers and sisters, as Christians, this is a promise ngadto sa iyang mga anak. Nga usahay, nakalimit lang ang atong panglantaw nga dili ta panalanginan o dili nato makabot ang atong mga plano. God already blessed you. Samtang naa pa mo diri karon, wala pa natubag ang inyong mga plano. God already blessed you in so many ways, brothers and sisters. Their exiles well-being is tied to the well-being of the city. That is to be good as neighbors, contribute to the community, and seek the common good. Muna mga igsoon, ang community, ang barangay, naghatag ninyo og mga ayuda, dawata. Kay panalangin na. Ayaw bagulbol kung usahay ang bugas, daot. Diba, usahay? Magpasalamat ta. Yung sabay mo hatag ni mo karon daw og tinapa sa kalisod sa panahon. Unom ka tinapa. Napay corn beef. Pero ang bugas, puti kay o hamis kay igsuon. Ibig sabihin, bless. Kabalo mo, sa Facebook, makita ninyo karon the top performing cities within Mindanao, di ba? Ikapilata, ika-12, man ika-10, Dipolog City. Amen?
Siyempre, kung atong syudad magmalambuon, ang mga tao usab magmalambuon. Ang simbahan pod lambo pod. Kaya naman, halad man mo. Joke. Amen. Tinuod ba yan, ha? Di ba kung uswag tanan, di flourish gid tanan. Dayon, mahuman na din natong project nga simbahan. Kaya naman, ma-construct man din nato, wa may problemas materialis. Hallelujah. Instead of being changed by what the world brings to us, but we can change the world through what God brings us. Wala na ko'y time. If Israelites, brothers and sisters, grow undeveloped even in their foreign land, we as Christians, members of River of Yahweh, and to all viewers who are listening to the Word of God, are destined to flourish. But church viewers, how do we flourish? Paano ba ta magalambo igsuon? Number 1, and I will give you 3 points. We flourish when we rely on God's help. Mulambo kita igsuon kung nagasalig kita atong reliance naa sa atong buhi nga Dios. Because I believe God is present everywhere. God is present bisan asa igsuon. Even to the exile of mga Israelites, God is with these people and cares about their well-being. When we depend on God, when we trust on God igsuon, unsay mahitabo? Guidance, stress-free, growth, iyang ihatag kanimo. Diba si Bapi? Iyon siya, salig ra gyud kus Ginoo. Iyon ko, enjoy the process. Kasi, ang proseso, dili gid sa yun. Ano, makita nimo ba ang kuan sa Ginoo kay when you share the testimony, ikaw pod nga naminaw, murabag matouch pud ka, makahila ka kay nganuman. Amazing yung kayong lihok sa Ginoo, makita nimo nga dili gid sa tao. Pero mo ga, nauna nag-going nga, pwede man gud unta nga mubayad lang may para lang ato, pero Lord, this is not your ways. Gusto gyud ipalitaw sa Ginoo, i-expose sa Ginoo kung unsa gayud siya mamuhat sa iyang mga kaanakan nga nag-serve sa Ginoo. Because every actions, every effort imong gitikang diri padulong aron magtugtog lang sa Ginoo igsoon, di gyud na mahimong wala sa Ginoo. Everything nga imong giserve, gihalad nimo sa Ginoo, your service sa imong paggitar, pagsipra. Sa diyang si Pastor Peter mag-forward og mga line-up. You do it for God. God, dili gyud kaniya ipahiya. Inaim tapad, hindi ka ipahihiya ng Panginoon. Rely on God's help. Lord, salamat sa imong tabang. No? Ayo ingon nga, Lord, tabangi ako. Kay kabalo naman si Lord sa kinahanglan jud kag tabang. Salamat sa imong tabang. Salamat nga maka-let go ko ani nga process. Salamat nga ako ning ma-overcome nga proseso. Hallelujah! Praise the Lord. When we rely on God's help, church, we experience peace and confidence. Imong mami na minaw ganina. Insya maminaw mi tanan. Ingko paminaw mo. Kay apil man mo nagaampo. Tubag po nas pag-ampo. Kita ninyo inyong anak. Pero mo, testimony raman, pero mura na mag-mo-preach. Di ba? It's a church. Hoy, pastor. Oh, church, suwid na siya. Hallelujah. Praise God. Why not, no? Praise God. Salmo Kapitulo 115, versikulo 9 hanggang sa 11, kamong mga katauhan sa Israel, apil na kamong makaliwat ni Aaron, salig kamo sa Ginoo. Siya ang inyong magtatabang og tigpanalipod. Now this song, taken from the Psalm, conveys the Israelites who undergo exile and persecution. Katong iyang giingnan, kini nga kanta igsoon, para ni sa katong mga naka-experience of persecution. They have to trust fully to God. Exclusive trust. #exclusive trust. Ito sabot nga, kanira gid, salig ra gid ka. Wala gid any dot or any area nga magduha-duha ka igsoon. In verse 11, kamong nagatahod sa Ginoo,
salig kamo kaniya, siya ang inyong magtatabang og tigpanalipod. Yani in an supporting verse ani taken from sa Roma kapitulo 5 bersikulo 5, og dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gidala kanato, nasayra nato nga gihigugma kita sa Dios. Number 2, brothers and sisters, we flourish when we rely on God's help. Number 2, we flourish when we believe God's promise. Unsa man day promise sa Ginoo igsuon? Wala lang. He is faithful to His promise. Unsa ba iyang gi-promise sa iyang mga kaanakan? Unsa ba iyang gi-promise sa mga Israelita nga patuloy nagasalig ug nagatuo? When we trust and have faith in God's promises, we will experience growth. That is why you are here. Because you have faith, you believe on God's promise, and unti-unti na niyang gimanifest o gireveal sa inyo mga kaigsuonan. Even sa estudyante, iyang i-reveal. Even sa trabahante, iyang ipakita igsuon. And bisan sa mga nang-alaga diri sa simbahan igsuon. He is so faithful. That is why, when you have the ability to go to church, to listen to His Word, make the most out of it. Himua. Instead of waiting for circumstances to change. Mabita to katong mga Israelita. Siyempre, naglonggit to nga, mabalik sila sa ilahang land. Ay ganuman, kabalo sila nga, dito gyud ang promise. Pero alam nyo, igsoon, giingnan sila sa Ginoo, samtang naa mo diha. Habang nakaptive mo diha sa Babylonia, pagtanom kamo, pagdaghan kamo, paggama kamo balay igsoon. Tungod, kay ang promise sa Ginoo sa iyang mga anak, wala nakalimit sa lugar, wala ka nakalimit igsuon sa sitwasyon. God is always keep His promises no matter what. Maybe karon wala pagitubag ang promise sa Ginoo. Pero padayon sa pagtanom, padayon sa pag-build, padayon sa pagpalig-on sa imuhang faith ngadto kaniya igsuon. Because I believe flourishing is coming. Amen. Overflow is coming in your life. Magmanifest gayon ang promise sa Ginoo kanimo. Amen. Hallelujah. Mga to sa Salmo kapitulo 115 bersikulo 12 hangtod 13, kanunay kitang ginauna sa Ginoo. Hala, kanunay ha. Kanunay naguna-una ang Ginoo nimo. Maybe imong bana or asawa wa pa na naguna-una nimo usahay. Kaya nga naman naguna-una na sa anak. Naguna-una na sa problema. Naguna-una na kung saan na po ilang isudan-sunod adlaw. Pero ang Diyos, ingon siya sa Salmo, kanunay kitang gihuna-una sa Ginoo. Ingon siya diri, og panalanginan niya kita. Panalanginan niya ang katawhan sa Israel, apil na ang mga kaliwat ni Aaron. Og panalanginan niya ang tanang nagtahod kaniya, inila man o dili. Ibig sabihin, katong mga inila, panalanginan. Bisan katong mga dili, ilado. Bisan katong mga mayukmoks community. Bisan katong mga lower class, panalanginan niya. Pero dili man ka low. Ug sa cellphone ka, dili ka low model. High-end ka. You are God's masterpiece. Ing name tapad, you are Honor X9C. Launching gahapon ng Honor X9C. Pila to, Brother Jeffrey? 6990. Kabalo ba mo kung saan nga model? Muni ang cellphone nga gigamit og hiwa-hiwa sa lublak. O giana ba? Lublak. Mo ba ni? Asa mo to promoter sa Honor? Di ba sa niagi ato ramang gibundak sa salog. Usahay, maidoy pa ka ng bundak-bundak kayo. Usahay, hinay pagyug kayo. Kini halublak. Gihiwa. Praise God. Ha? Ha? Butang sa tubig. Waterproof po. Shockproof.
Well, naa naman itong mga shockproof karon, waterproof og sulayan na to halublak. Sige. Ato sa padaonon tong demo unit. Ay bago pa kay ito, no? Panalanginan niya ang tanang nagatahod kaniya. Wow, this is a promise. Number 3 point, brothers and sisters. We flourish when we receive God's blessing. Alam niyo, igsoon, when the Lord bless you, I believe, dili gini mo matugkad, di gini mo ma-measure ang iyang panalangin. Makita sa imong mga kauban ng Diyos yun nagpanalangin ni mo igsoon. Kaya naman, dili ni mo ma-contain ang iyang panalangin. God's blessing. Unsa man ining God's blessing? Unsa man ining panalangin nga iya sa Dios? Mamangha ka sa iyang pabor. Mamangha ka sa iyang grasya. Sa iyang pagkamaayo, iya gayong i-pour out sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon igsuon. Ug makita gayud. Grabe. When we receive God's blessing, we are opening ourselves up to His divine favor. Unsa man to hinahitabo ni Bapi? Favor man to sa Ginoo. Hopeless na kay siya, pero nikalit lang og kana bitawng humok ang kasing-kasing sa din. Kaya nga naman, wala man gyud siya naka-serve sa quota gyud sa estudyante nga para ma-enroll to, bisan og below siya sa quota, pero ila gihapon gi-proceed. That's favor of God. Amen. Bisan og na-standard, na-rules nga isunod igsuon, pero God, beyond pa siya sa standard. Hallelujah. Praise God. Ingana ang panalangin sa Ginoo. Ingana siya mag-express sa iyang gugma, sa iyang pag-care o sa iyang provision. And I'm closing this word in the book of Psalm chapter 115 verse 14 to 18. Hinaot nga kamo ug ang inyong mga kaliwat padaghanon sa Ginoo. Hinaot nga panalanginan kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa kalangitan ug sa kalibutan. Brothers and sisters, receive the abundant blessing sa Ginoo. Because ang iyang panalangin igsuon, dili nato matugkad. Worship team, dili nato kayang ma-contain, no? Makaingon gayud ta, wow. Often, God's goodness is best understood in a rear view mirror of our lives. That is why I will give you pabilin-bilin nga mga pangutana nga inyong madala sa inyong paguli. How have you been able to live out a reliance on Jesus? Kung saan ninyo pagpuyo, ang inyo hagayong kinabuhi, no? Gasalig sa atong Ginoong Jesus. Ikaduha, what are some promises that you are currently believing in Jesus for? Number 3, are there any steps you can take to experience that thriving through or flourishing fully? Ako, ibilin kaninyong tulong nga pangutana. And I believe, brothers and sisters, nga magamanifest gayud ka na sa inyong kinabuhi. Everybody stand. Let us pray, Father God. Salamat kay Lord sa imong mensahe karon. Salamat o Diyos sa blessing, even Lord, sa flourishing life nga imong gihatag kanang. Sama sa mga na-experience sa mga Israelita. They are being captive, they are being exiled, O God. Pero wala gayon na undang ang imong pabor o panalangin kanila. Lord, we declare na kiniusab nga mga kinabuhi sa mga Israelites, mausab kini ang among ma-experience nga kinabuhi. Puno sa pabor, o musali gayod nga na kanimo. Thank you, Father. We love you and we worship you. In Jesus' mighty name, amen. Let's worship our God. Kinabuhi ko, gibago mo, Ginoo. Kinabuhi ko, gipakamatian mo, Ginoo.
Amayan kang pasidunggan, kinabuhi ko, ikaw lamang Ginoo. Kinabuhi ko, ikaw mo Ginoo. Kinabuhi ko, kinakamatian mo Ginoo. Sa tanang butang, angayan kang pasidunggan, kinabuhi ko, ikaw lamang Ginoo. Kay ikaw man ang angayan, pasidunggan o pasalamatan ka sa kinabuhi ko. Ikaw man ang angayan, namudawat sa akong pagsimba. To all viewers who are watching with us, kung doon na kamoy mga biscuit, bread, or juice, gamita kini nga mga element or simbolo sa gihimo ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Nagsimbolo og lawas, o nagsimbolo og dugo, ang juice, ang bread, o ang juice mga igsuon. Tuhuan na to kini. Kinasayid kita, pinaagi ni nakabaton kita og kadaawgan. Kinadawat na ako, gikan sa Ginoo ang gihatag usab na ako kaninyo. Ang Ginoong Jesus sa gabi nga gimudian siya. Mikuha siya og pan, ipasalamat kaninyo pag-usab og miingon. Kini mga kong lawas nga ipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan niyo kini sa paghandom kanako. Magampo kita. Amahan mong langit nun. Salamat na pinaagi sa imuhang anak na si Ginoong Jesus Ginoo, nakabaton kami og kadaugan. Panalangini kining pan, nga ang tanan nga mo angkon, ang tanan nga mo dawat, ug ang tanan nga mo tuo ni ini Lord God, magmadaugon usab sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Lord, salamat even sa among mga kahuyangon. Salamat Lord even sa among mga kalapasan. Even Lord sa among mga kahinaan Lord. Ana ka kanunay nga nagabag-o nagtabang kanamo. Aron amo gayong madawat ang kadaugan nga imong gipangako diri kanamo. Salamat to Dios sa among kining huptan sa among kinabuhi. Dawaton nato igsoon ang kadaugan. Pinaagi sa simbolo nini nga element sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake the bread. Sa samang paagi tapos ang panihapon gikuha niyang kupa. Itong itas ang kupa, og siya nagaingon, kini mo kong kupa sa bago nga kasabutan. Buhatan ninyo kini sa mataginom ninyo ni ini sa paghandom kanako. Magampo kita. Mahanang langit nun, mapasalamatan kami. Nga pinaagi sa imong dugo, na imong giula dito sa cross sa Kalbaryo. Asahid kami. Ang dugo ni Jesus magay nagpapas sa among mga sala. Salamat Lord nga pinaagi siyang dugo. Kami nahimong matarong. Pinahagi siyang dugo, na-restore o nasiguli ang among relasyon nga na kanimo. Salamat Lord nga pinahagi sa dugo ni Jesus. Ang tunglo, dili na maghatag og gahom sa among kinabuhi. Pinahagi sa dugo ni Jesus. Ang sala, dili na mo'y maghari sa among kinabuhi. Ikaw na, ug ang imong presensya, Ginoong Jesus, mo'y maghari sa among kasing-kasing. Panalangini kining kupa, ug amo kining dawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's drink the cup. Isa matag-inom ninyo nining kupa, matagkaon nyo nining pan, gisang nyo niyong kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Na ikaw